Kung napanood mo ang unang video ko, ano ba ang Illuminati? Tiyak may idea ka na kung ano ba talaga sila. Kung paano nila pinaglalaroan ang ating lipunan. Pero alam mo ba, bukod doon, meron din silang mga hobby na kakaiba at magugulat ka. Very disturbing. Kagimbal-gimbal, ika nga, hindi lang sila. Siyempre, ang mga aso din nila. Ginagawa rin ang gawain ng amo nila. Lalo na yung mga sikat na artista, singer, musician, politician, mga powerful rich people, mga Hollywood star na hinahangaan mo pa. Maikling video lang naman ito bago po natin simulan. Mga ka-Android, mga ka-Bro, maaari po tayong mag-pray muna sa inyo for protection laban sa mga kaaway ng God. Pamilyar ka ba sa adrenochrome? Bago ba sa pandinig mo? Alam mo bang ang mga elites at ang mga artista, lalo na sa Hollywood, ay talagang gumagastos para sa bagay na ito. Pag nag-take ka daw nito, bumabalik ang lakas at batang pakiramdam. Fountain of Youth, ika nga. At ang bonus, may euphorian effect na talagang babalik-balikan mo. May mga scientific research tungkol dito, pero ang resulta kadalasan ay itinatago. Minsan pinalilito pang kalokohan, conspiracy lang. Inililihis para wag nang pag-usapan pa. Pero ang mga anak ni Satanas, bukod sa addict dito, posibleng may mass farm. Pero teka, saan ba nakukuha to? Parang gusto mo rin magkaroon na nito, no? Fountain of Youth. Wow! Ayon sa isang ina na nawala ng anak through adoption, Adrenochrome is a chemical that our body produces when we are extremely fearful or have a lot of distress. It gives you strength, it gives you vitality. adrenochrome is produced by oxidation of adrenaline of human blood. Kapag ang isang bata ay sindak na sindak, lalo na kung sila ay tinotorture at pinahihirapan ng sobrang sakit bago patayin. Para sa isang blood satanic sacrifice o adrenochrome rituals, ang kanilang dugo ay nagpo-produce ng ganito. Agad dinedrain ang dugo nila at pinaprocess para maging produkto. Iniinom, tinuturok, binibenta ng mga satanic elites, mga Hollywood pedophiles, mga addict, mga walang konsensya, mga evil na talagang papuntang impyerno. Ang euphorian effect ay hinahanap-hanap nila dahil pa ang droga. Mahal ang presyo nito, kaya yung iba, DIY, sila na ang nangingidnap at pumapatay ng mga inosenteng bata alang-alang sa bisyong ito. Parang mga vampira. Nakawalang gana, buwiset. Kaya ang ganitong satanic rituals ay nagaganap sa mga sikretong lugar, mga mansion ng mga billionaire, secret military installation, mga altar ng mga occult at witch, maaari sa Hollywood mismo, mga party sa mga exclusive na lugar, para sa mga ultra-rich people, mga politician na miyembro ng kanilang kabaliwan. Ibang-iba po kasi ang daigdig ng mga billionaires kaysa sa atin. Kain tulog. Sa US, yung mga kahon ng gatas nilalagyan ng pictures ng mga batang nawawala para makatulong na mahanap sila. Ang nakakalungkot, paano makikita kung may mga sabwatan? Maaaring ang iba sa kanila buhay pa pansamantala.
Maaari yung iba ay ginawa ng commodities. Kaya ganoon na lang ang dami ng mga nawawalang bata sa Amerika, sa China at sa iba pang mga bansa. At ang bad news, dito sa atin may mga nakikigaya o maaring doon din nila binibenta. Minsan hindi lang dugo, ang iba sa kanila sagad sa kademonyohan. Nagpa-practice pa ng cannibalism. Pedophile na, matapos mong rape, kinakain pa ang biktima. Parang yung Hannibal movie o yung Red Dragon. At habang buhay pa ang biktima, nihahagis lang naman sa altar ni Lucifer para sunugin. Pinaiinis mo ang ulo ko. Type na type kasi ng mga devil ang human sacrifice. Lalo't maramihan gaya ng 9/11. Basta't nakakaamoy sila ng kamatayan at pagkabulok, happy sila. Kaya nga itong mga evil spirit, type ang sementeryo bilang hideout o yung mga lugar na may mga marahas na pinatay. Pero ang adrenochrome hindi lang naman puro sarap. Ang epekto talaga dito sa isang addict para rin droga, sinisira at binubulok ang utak, kabaliwan. Hinihinala nga na ang mga taong bali ay may mataas na content nito sa dugo. At dahil sa napakahilig nila sa rituals at kademonyohan, hindi na sila normal na nilalang. Superior race sila sa palagay nila. Ang mga taong to ay kabila pa sa salitang halimaw. Dahil involved na rin ang demonic possession, minsan hindi lang isa, legion, maramihang demon sa isang tao. Kaya minsan yung ibang celebrity na nahuhuli sa camera, napagkakamalang reptilian alien. Huwag kayong judgmental. Kung ba nagbabago ang mata, parang ahas reptilian alien na, hindi ba pwedeng demonic possession lang? May sapi, ika nga. Ang isip at paningin ng demonyo, akala nila, pag-iisip din nila. Ganyan talaga sila. Minsan mysterious, mag-iingat lang. Baka kasi mag-morph, hindi nila makontrol ang alter ego nila. Magmukhang mga demonyo sa live concert o habang nag-i-speech sa mga human right gatherings o kaya sa mga Save the Earth movements, mga hipokrito. Kaya hindi po nakakapagtaka nang itatag pa lang ang Hollywood, ang Google, ang Silicon Valley ay involved na ang CIA. Bukod sa MK Ultra, may mga matataas na posisyon sila sa ganitong mga kumpanya. Kaya ang moving napapanood nyo, sila ang may idea. Totoo yung iba, meron din namang propaganda, mind conditioning sa atin, at pang-i-spy sa'yo gamit ang mismong cellphone mo. FB sa Amerika, TikTok sa China. Disturbing, di po ba? Dahil sa mga movies nila, naniniwala ka na ngayon na may multiverse. At okay lang maging mutant at bayani ang US military. Top Gun, ika nga. Totoo ba talaga ito? Ang lipunan pa naman natin, bilib na bilib sa mga kano. Yun nga lang problema ng US sa COVID-19, bagsak na sila. Ilagdag mo pa ang problema ng obesity sa Amerika. Ginagaya pa man din natin ang pagkain nila. Wala naman kung sinasabing nagtataba na tayo. Oops, medyo na-release na tayo. Kaya nga narito ang pusang mausisa para ipaalala na ang mga gimbal-gimbal ng bagay nito ay nagaganap ng wala kang palang-alam. Pero ngayong alam mo na, welcome. Sorry, marami pa akong gagawin. Sa lihim na mundo ng Illuminati. Gigil ako sa'yo. Grrrr. Ito po ang conspiracy sa internet. At ito na lang po ang katotohanan. Muli, pusang mausisa po, salamat.